siguro sa lahat ng cons na pinuntahan ko, is ito yung worst na na-experience ko. Okay. Ini-English niya pa ako, no? Huwag niyong ito-tolerate yung ganitong kind nga ng gawain ng mga bata. Hi friends! Moshimos! It's me, Fumiko! Hello guys! It's Fumiko. So, ngayon, ito yung kakauwi ko lang. Galing ako ng CSI Lucao again. Kasi ito yung day 3. Day 3 nila sa Toy Fair 2025. And i-share ko lang sa inyo yung aking experience sa last day ng event doon. So, ganito kasi, wait, nalulutang ako. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Siguro sa lahat ng cons na pinuntahan ko, is ito yung worst na na-experience ko sa isang event. So, mag-start tayo. Paano nga ba ako nag-start dito sa worst experience na sinasabi ko? Hindi ko alam kung may ibang cosplayers na nakaranas na ng ganito or kung sa akin is worst lang talaga siya. Pero ito, ang simula kasi nun, meron kasi kaming call time na 10 to 11, which is, 15 cosplayers na kailangan mag-represent doon kasi kailangan naming mag-entertain ng mga kids and ng mga tao doon sa venue na yun. Tapos ito na nga, merong lumapit na kakarating ko lang doon actually. So hindi ka kasi doon makakaupo pag di ka bumili. So bumili muna ako ng coffee, nag-stay ako doon. Natitimpla pa lang ako, merong lumapit nitong naka-pink na bata. Tapos sabi niya sa akin, ano ba yung niyang sinabi sa akin nun? Yung una niyang kinukuha is yung diniretso niya ako agad yung candy. Meron siyang candy na dala-dala. Tapos dun siya nagbalat mismo sa mesa ko. Dun sa inuupuan ko. And then maya-maya, tinanong niya, tumayo kasi ako. Akala ko magpapapicture lang siya, ganon. So, after nung picture, hindi ko alam kung parents niya yung nandoon sa doon sa mismong venue na binibidyohan siya. So, sa una, okay pa. Tapos, eto na nga, nag-start yun. Meron siyang sinasabi sa akin. Ini-English niya pa ako noon. Tinatanong ko siya kung marunong ba siyang mag-Tagalog, ganyan, Filipino, ganyan. Pero sabi niya, English lang daw siya. So, yun, Englishan niya ako doon. Tapos, tinanong niya, meron kasi akong bit-bit na to. Ito. Sabi niya, nakaganyan, nakadikit dito ko. Nakagloves ako niyan kanina. Ayan, ganyan. Kakoy ko lang kasi. Tapos, sabi niya sa akin, what's that? Sabi niya. Sabi ko, it's my coin purse. Sabi ko. Tapos dito ko nilalagay yung mga yung pera ko, ganyan. Tapos maya-maya, kinukuha niya. Syempre, siguro sa design, sabi ko, bata. So, kinukuha niya to. Tapos, sabi niya sa akin, bilihan ko daw siya ng toy. Like, diretso sinabi niya na, buy me a toy, ganyan. Sabi niya, etong pera ko, sabi ko, I can't. Kasi kailangan ko din to para makauwi ako sa amin. Sabi ko. Tapos kinukuha niya talaga yung wallet ko. Like, okay naman kung sabi ko, sinasabi ko lang to, sinishare ko lang, nagsishare ako. Sharing awareness for everyone na cosplayers na wag niyong ito-tolerate yung ganitong pangyayari. Hindi ko alam kung para sa akin lang. Ang kasalanan ko kasi doon, hindi ko kayang magalit. Or parang magsungit doon sa bata. Kasi syempre bata, 'di ba? Ang magagawa mo, baka sabihin nila, nangaaway ka, parang pumapatol ka sa bata, or baka magka-issue pa ako sa magka-issue na ganito, ganyan. So, hindi ako nagno-no, basta yes ng yes. Tapos ito na nga. Ngayon, umalis na siya. Tapos ganyan siya ng ganyan sa akin, hinihila niya na yung mga damit ko noon. After ng mga ilang minutes, di nagko-coffee na ako, bumalik na naman siya. May dala-dala siyang ang daming plastic ng candy, tapos ginano niya, bigla niyang nilapag ganon sa mesa ko. Tapos sabi niya, it's your trash, sabi niya yata noon, basta ganon, sabi niya, your trash, sabi niya. Akala ko nagbibiro siya kasi tumatawa siya, pero hindi niya kinuha.
iniwan niya doon sa table ko yung basura. So, sabi ko, sige, okay lang palagpasin. Kasi nga bata. Tapos, ato nakita ng other coaster yung ginawa ng bata. Tapos, nagulat siya doon sa ginawa. So, ang ginawa nito, yung kasama ko kanina, siya na yung kumuha nun. Kasi galing daw yun sa kanya na candy. Pero hindi niya naman in-expect na yung basura is ilalagay doon ng bata. So, siya na yung kumuha na nilagay niya sa plastic. After nun, akala ko tapos na doon. Ngayon, mga ilang minutes ulit, ayan, nag-roam-roam na kami doon sa venue. Kasi, yon parang mga willing lang na pumunta doon kasi nga, merong TF, which is yung talent fee. And, need ko rin ng funds. So, nag-go na ako. And, kailangan namin mag-entertain ng mga tao, ganon. Tapos na nga, after nun, ang nangyari, ano nga yung nangyari na? May nalulutang ako sa mga nangyari kanina kasi talagang na-stress ako, literal. First time ko kasing nangyaring ganito, so intindihin niya na. Tapos after nga nun, bumalik na naman siya, ayan na siya, nagkakape pa rin ako. Naka-gloves na ako nun. Tapos sabi niya sa akin, hindi ko alam kung siya yung nag-alis ng braids niya or pinaalis niya or inalis ng mother niya. Basta naka-braids kasi siyang dalawa ganun. Tapos sabi niya sa akin, basta nagpapa-braid siya, sabi niya, can you kulot me? Sabi niya, ganyan. So ako, sige, yung alam ko lang na braid, pero sabi ko, hindi ako masyadong marunong. Like, parang hindi ko perfect, hindi maganda. Sabi niya, lang, tumalikod lang siya. Hindi, ginanon ko na. Tapos, inulit niya na naman. Kasi ang gusto niya nga, yung magmulang braid dito hanggang dito. Yung alam ko, yung sa dulo lang, yung sa dulo. Ngayon, bumalik na naman siya. Tapos sabi niya, faster, malilate ako, ganyan-ganyan. Sabi niya, malilate ako doon sa loob, ganyan. Faster, ganyan. Parang pinapabilisan niya akong mag-braids, tapos ipapaulit niya naman, ipapaulit niya ng ipapaulit. Parang may responsibilidad ako, hindi porket naka-made outfit ako, is literal na akong yaya. Okay, hindi ko lang to masabi, pero kasi talaga uncomfy ako kanina, and dito ko lang nasasabi kasi nga, di ko kaya magsalita. Yun yung kasalanan ko doon. Parang, yun ang fault ko na hindi ako nagsalita that time, kaya dito ako nagre-rant. Yun lang. Tapos, after pa nun, diba, after ng sa braids. Akala ko tapos na nun. Hindi nakapag-lunch na hapon. Nung part na ito na, kanina lang, pauwi. Yun na. So, bumalik ako doon sa venue kasi nga, tapos na din naman yung inantay lang namin na ma-distribute ng staff, ng admin, yung talent fee namin. So, while waiting, ayun, nandun na naman yung bata. Ngayon, yung cosplayer na tumulong sa akin kanina doon sa basura, alam ko sa kanya yan yung wig doon tapos yung ears, hindi ko alam kung nagbibihis siya nun sa CR. Nakita ko kasi nakabox yung sa kanya na doon sa mesa, nakaayos na. Tapos lumapit doon yung bata. This time, may kasama na siya, naka-color blue na bata. Pero I think mas matured. Paano ko nasabing matured mamaya, sabihin ko. Doon muna tayo sa my wig. Ngayon, pinapakialaman niya yun, hinihila-hila niya, parang gusto niyang i-open yung tapos sinasabi nila na wag yan, sabi nila na parang wag mong open, ganun. Tapos, ni-next niya yung yung ears nung cosplayer. Andun kasi, tapos pinapakialaman niya din yan, ginaganyan niya. Hindi ko alam kung normal lang sa iba. Pero kasi, wala, para sa akin, parang off yung ganun. Tapos, nangyari na nga, na-distribute na, diba? Ngayon, sabay silang umalis. So, ako naiwan ako doon kasi nag-aantay ako sa father ko. Kasi susunduin niya ako kasi hindi ako marunong mag-commute. So, naiwan na naman ako doon. Tapos, ito, lumapit na sa akin yung dalawang bata. Tapos, sabi niya sa akin, nag-hi. Tapos, sabi niya, kurumi kasi nga ito, purple. Ayan, kurumi lahat, ganyan. Tapos ito na yung pinaka-worst siguro. Kasi ang nangyari, tinanong ko kung hindi ba nila kasama yung parents nila. Sabi nila, hinahayaan lang daw silang maglaro doon. Like, nandun daw sila sa malayo, tapos hinahayaan lang silang maglaro, ganon. Dito sila binabantayan. Tapos after nung nangyari, sabi niya, di ba nagpapahinga na ako? Kasi syempre, buong araw kang nakatayo. Like, talagang display kang ganyan. So, yun lang yung nakakaupo naman ako. Pero hindi yung rest na talagang diretso na So, yun, di ba, ginanon ko. Tapos sabi, where's your shoes? Sabi nung isa. Nandito, sabi ko. Tapos ito na yung nakakulay pink, te.
lumapit na siya, tapos like lahat papansinin niya, nakakurumi ganyan. Tapos yung dito ko, yung strap ko dito, yung suot ko sa loob, basta yun, may strap ako dyan. Lumabas yon color black. Tapos sabi niya, ano to? Sabi niya. Tapos tumatawa siya, hindi ko alam kung like parang pamali yung ano niya. Basta tinatawa niya na feeling ko parang ang creepy for me. Nagkikreepyhan talaga ako, te. Tapos ayun nga, syempre pagod ako, nginingitian ko na lang na sabi ko mag-end na din naman tong day, sabi ko. Masaya naman kasi nag-enjoy naman ako, pero yun, ito lang, shinare ko lang yung worst na na-experience ko. And then, after nun, parang kinukuha niya na naman yung bag ko. Kinukuha niya yung bag ko, binuhat niyang ganyan, tapos nagkakalkal na siya doon sa bag ko. Kinukuha ko sa kanya, kaso ayaw niyang ibigay. Bigla niyang dinampot yung yung wallet ko. Ito, which is ito. Ito yung kanina na kinukuha niya sa akin. Ito. Tapos ngayon sinusunod niya to. And nandito yung pera ko na pang cash in. Malaking pera. Hindi ko na sabihin amount, pero malaking pera yung nandito. Sabi ko wag yan kasi maimportante dyan. Doon ako nagsalita kasi nga may pera doon. And baka ma-open niya yun. Basta, napaka-importante sa akin nun. Tapos, after nga nun, kinuha ko. Nabuti nagsalita yung isa, yung naka-color blue na bata. Sabi niya, uy, wag mo nga daw yan papakailaman. Pinapakailaman mo yung hindi mo naman wallet. Tapos yun, tumigil siya. Nag-away sila. Like, alam mo yung sampala ng bata. Like, away talaga sila. Tapos nagsasabunutan sila. Walang doon. Walang nagsasabi sa kanila. Tinitignan lang sila ng mga tao. Tapos, diba, nakaupo ako. Bali, mahabang upuan yun. Tapos, tumatabi sa akin yung naka-color blue. Which yun yung parang matured, sabi ko. Tapos ngayon, nakikiuna yung isa, yung naka-color pink. Sabi niya, ako dyan, ako katabi ni ate. Sabi niya ganyan. Tapos hanggang sa nung una kasi, yumakap sa akin yung naka-color blue. Kasi parang, nakikakakita niya lang nun sa akin. Yung pink, lagi niya na ako nakikita. Simula nung morning hanggang nung pauwi na ako. So yun, nung nakita niya yun, tapos siya naman, maagaw siya. Parang sumasapaw siya. Kumapit agad siya sa akin, like, nabigla ako kasi diba hawak ko yung cellphone ko, nag-chat ako sa father ko na kung nasaan ako, ganito, ganyan. Tapos bigla siyang gumanon sa akin, nabigla ako kasi, like, talagang natamaan yung dito ko sa dito, and then yung dito ko, tapos ito ko, nahila tong wig ko, and then ito, gumanon, talagang as in naalis. Pati ito pala, hindi ko na kwento, kaninang morning, ito hinihila niya to, itong buntot ko kay Coco Fish, hinihila niya yan, pati yung vision ko, dito sa harap, tapos yung basta halos lahat fault ko din naman kasi hindi ko pinagsabihan, so kasalanan ko yun. Tapos eto nga, yung about dito, ayan, nakikita nga, sinasabi niyang ganun. Tapos yun na nga, about dito natamaan akong ganyan. Tapos lahat, tapos yun, nagsusampalan sila, pinipili niya na namang kunin yung wallet ko, tapos yung keychain ko gusto niya din kunin. Can I have this, sabi niya. Tapos nung sabi kong hindi pwede kasi galing yun sa mga parang remembrance ko siya. Bawat keychain doon is my memory sa akin. Parang remembrance ng mga nagbigay sa akin. So, it's very important para sa akin. Sabi ko, kung bili ko and hindi galing sa iba, ibibigay ko naman. Pero yan, pinaintindi ko naman sa kanya. Tapos, ang ginawa ko, yun lang kinuha ko. Tapos ngayon, diba, nung ninenext niya na, yung wallet ko na naman, kinukuha niya na naman. Laging yung wallet ko. Hindi ko alam kung alam niyong may money talaga doon or siguro bata lang talaga. Tapos, ang pinaka-thankful rin ako. Thankful ako doon sa cosplayer na kanina ng umaga. Tumulong sa akin doon sa mga basura na nilagay niya doon sa akin. Tapos, yung naka-Cinderella na bata. Parang matured siya kasi siya. And then, eto. Nung hindi na nga ako, talagang uncomfy na ako, hindi na ako gumagana kasi nga pagod na ako, ganun na ako, ngumingiti na lang ako, inayaan ko na ganyan. So ganun, nakaupo na akong ganyan, talagang paiyak na ako nun. Siyempre pag umiyak ako, sabi nila, OA ako. Diba? Parang umiiyak ganito, bata lang naman, ganyan. So in-endure ko yun. In-endure ko ganun buong oras. Hanggang sa, finally, may dumating pang akala ko ako na lang talaga naiwan doon. May isang cosplayer na lumapit sa akin. Parang may nahanap siya. Parang nagro-roam siya doon. Siguro may nahanap. Tapos, tinawag ko. Sabi ko, help, help. Ganun, di ba? Ang OA. Bata. Tapos mag-help ka. Mas matanda. Sorry. Fault ko. Kasi hindi ako nagsasalita. Sabi ko, help. Sabi ko, buti lumapit. Tapos yun, sabi ko, yung gamit ko, pwede pong
pwede pong pakikuha kasi unconfident na talaga ako and sobrang tired na talaga ako. Hindi ko na kayang makipagsabayan yung energy kasi talagang naubos ko na siya nung morning hanggang nung hapon. So yun, pinapakuha ko yung gamit ko and ayun naman, binigay naman kasi sinungitan niya yung bata kasi basta gumawa siya ng way para makuha yung gamit ko. Tapos yun, nung nakuha ko na, paalis na ako. Pero kahit ganun yung na-experience ko, tinanong ko na, yung parents nyo baka hindi kayo makauwi, sabi ko ganyan. So yun nga, nakauwi din naman ako. Yun, gusto ko lang i-share. Parang gusto ko lang i-spread ang awareness na huwag niyong ito-tolerate yung ganitong kind nga ng gawain ng mga bata. Sabi ko naman, okay lang naman. Kaya kong makipagsabayan, kaya kong makipagbiruan. Pero yung part na hinihila na, as in talagang natatanggal dito na, talagang na-damage na yung dito, lahat ganyan. Sabi nila kung baka sabi na iba dyan, sabi nila, kung di sana hindi mo nalang tinanggap. Syempre nga, kailangan mo kong i-injure kasi nga merong TF, I need money, okay? Sabihin na natin kailangan ng pera, di ba? Sino ba namang hindi? May talent fee yun. Kaya, ego ng ego. In-injure ko yun, okay, wala akong ginagawa. Nirat ko lang to. Kasi nga, gusto ko lang malaman nyo yung kung may naka-experience din ng ganito. Tapos yun nga, sabi ko nung huli, happy naman ako kasi ang dami kong napasaya. And the stress lang medyo dito sa day 3 ng Toy Fair 2025. And happy naman nakauwi ako ng safe. Ayun. Tapos nung nung huli na, wala, nalulutang ako, te. Tapos sabi ko nung last, happy naman kasi napasaya ko naman sila. Kahit pa paano. And gusto ko lang malaman ng mga parents nila, ng mga pinagagawa nila. Bukas na na sana hindi na maulit sa mga susunod na events yung may nadadamage na silang ibang property. And okay lang naman na makipag-friends, makipag-usap. Pero yun nga yung sinabi ko, may nadadamage, kumukuha na ng gamit dun sa mismong bag mo. Mga personal belongings na kinukuha na nila. Like yung money, yung mga important things, basta lahat yun. Huwag nyo ito-tolerate, guys, yung ganun. Huwag nyo kung gagayanin. Kasi dito sa nangyari sa akin ngayong araw, sa na-experience ko, parang lesson learned yun sa akin na kailangan kong magsalita kahit na bata yun. Na kailangan kong pagsabihan nga. Yun nga. Share ko na. Tapos na ang aking rant. Sinabi ko lang. I-share ko na tong nakuha ko kahapon hanggang ngayon. Lang to, hindi ko lang nasama sa video ko, pero isasama ko na ngayon. Happy na. So, sama ko lang sa video. Ay, saan ba yun? Baka may makalimutan kasi ulit ako. Meron palang nagbigay sa akin itong Coco Fish. Thank you so much. Ayun, di ba lang cute? Tingnan mo. O, di ba? Ganon. And then, kasi nga wala akong makuha sa claw machine. Ito, ganito nakuha namin magpinsan parehas. Ayan pa. Ay, nahulog. Ayan, puro ganito nakuha namin. Like, cutesy na mga baso-baso, ganyan. So, yun lang na-collect ko hanggang dun sa ukay nung kahapon. Yan. Popost na ako dun sa aking FB. Sa FB page ko. So, ayun lang. Shinare ko lang. Bye-bye, guys! I hope na-enjoy nyo tong video. And, experience ko, masaya. Happy na stress. Kasi maliligo pa ako. May pa akong gagawin. See you sa mga susunod kong video, guys. Bye-bye!